Yo, what's up mga tropa peeps? Happy Sunday po sa ating lahat. Hello po sa inyo. Ang topic ngayon ng patungkol po dito sa nangyari sa Davao City. At ewan ko pero parang etong si Bongo ay para pong ibinuking etong si Digong, si Baste, si Pulong at si Sara. At ang kahapon nakita po natin itong si Baste Duterte ay matindi na naman po ang mga binanat kay PBBM. Talaga namang si Baste Duterte talaga pinapangatawanan niya na ang pagiging presidentiable sa 2028. Ito daw yung ipapalit kay Sara kapag hindi po pwede si Sara sa 2028. Ngayon, nakakatuwa lang na yung pong mga pinagsasasabi ni Baste ay hindi po akma sa mga pangyayari sa buhay ng mga taga Davao City. Ate Chris Rose Bay, hello po. Hindi akma yung kanyang mga sinasabi. Pero eto, pakinggan muna natin. Yung sinasabi ni Baste Duterte para mamaya ipapakita natin na ibinuking. Grabe naman to si Bongo. Ba't naman niya binuking itong pamilya Duterte, di ba? Kung tutuusin ang laki ng naging kumbaga, naging senador siya dahil kay Digong. Tapos ibinuking lang ng ganun-ganun lang. Ito, panoorin muna natin etong si Baste Duterte sa kanyang speech kahapon. Anong nangyayari sa atin? We are paying our taxes. Saan napupunta ang mga buwis natin? Ayan. Narinig natin etong si Baste Duterte. Nagtatanong po kung saan na Kaya ako, tingin ko, etong mga buwis natin, napunta lang kay Digong Kasi alam nyo, yung 140 million buwan-buwan para sa pambayad doon sa kanyang abogado sa ICC, yun po ang katibayan na talagang sila po ay nangurakot kasi hindi nila makakayang magbayad ng ganong kalaki. Bakit? Ang salin ni Sara nasa 80 million. Salin ni Digong nasa 30 plus million. Tapos etong si Baste, etong si Pulong, mas mababa pa kay Sara ang mga salin nito. Instead of opening up the Blue Ribbon Committee on the flood control, kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera. Okay, teka, Mayor Baste. Pilit inaagaw ang Blue Ribbon Committee. Ito alam nyo, panliligaw to. Ito, dito sila magaling sa panliligaw, sa diversionary tactics. Diyan sila magaling. Bakit? Ang Blue Ribbon Committee, napipinpoint na ni Ping Lacson kung sino ang may corruption na ginawa sa flood control scam. Bakit ayaw pumirma ni Marcoleta, ni Amy Marcos, ni Robin Padilla sa mga committee report? Ba't ayaw nilang pumirma dyan? Si Marcoleta, unang-una na. Ba't ayaw niyang pumirma? Kasi nandoon ang pangalan ng kanilang mga kaalyado. Ano ang priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Hindi naman siya priority actually. Hindi siya priority.
Actually, si PBBM nga, sinabi nga, ayaw niya ng impeachment. Kasi abala lang yan sa trabaho ng gobyerno. Ayaw niya. Kaya lang, paano natin na pipilit ang taong bayan na wag na nating anuhin niya impeachment. Lahat po ay excited na malaman kung sino si Mary Grace Piatos, si Cocoy Villamin, kung saan ba ginastos nitong si Sara Duterte ang napakaraming confidential at intelligence funds ng ating OBP at DepEd. Ang OBP, si Leni Robredo, walang intelligence funds. Nung si Sara na ang naupo, 400 million ang intelligence funds na hiningi. Bakit? Saan gagamitin? Mas malaki pa sa intelligence funds ng AFP. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. Sa survey nyo. Great threat si Sara Duterte. Sa survey ninyo. Pero, kung tatanungin mo ang mga Pilipino, ayaw na kay Sara. Sa kanyang pagiging vice-presidente. Nakita na po ng ating mga kababayan ang kainutilan nitong si Sara. Saan ka ba naman nakakita ng vice-presidente? Panahon ng bagyuhan, uunahin pa pumunta sa sa concert sa Germany, manonood kay Taylor Swift. Now I go back. Tingnan nyo, the unitary system of government, presidential one. They have so much control and so much power, and that is centralized right now, kaya nangyayari sa atin to. Baste, mas bagay yan nung panahon ng tatay mo. Nakakalimutan yata ni Basti no? Nung panahon ng tatay mo, lahat ng katarantaduhan, siya ang gumagawa. President can threaten anyone. Tingnan nyo, walang natitira. Dalawa nating senador, isa nating senador, kinulong nila. May kaso Ang masama, kinulong ng walang kaso. May kaso siya, kaya siya nakulong. Our guest candidate during the midterm elections, Rodante Marcoleta, just because he wants to open the Blue Ribbon Committee on Flood Control, anong ginawa sa kanya? Do we even have? Kasi nungalingan niya, baste. Umamin si Marcoleta sa corruption na ginawa niya. Umamin si Marcoleta. Mo na dahil lamang sa Blue Ribbon Committee, hindi totoo yun. Walang ganun. Parang nananaginip yata to si Basta. Hindi mo ba alam na umamin si Marcoleta na siya'y tumanggap ng perang pangkampanya sa mga private person tapos hindi niya inilagay sa salin at sa kanyang sose? Freedom at all at this point dito sa bansa natin. The former president, nasan ngayon? He's in The Hague. Napupulok sa kulungan ng tatay mo kasi dahil sa kanyang EJK, sa kanyang tukhang. Mami naman tatay mo na siya gumawa ng tukhang. Hinamon pa nga niya ang ICC, bilisan ang investigasyon. Diba? Hinamon niya ang ICC. Ngayon, nakakulong siya. Gusto ng tatay mo yan. Hindi namin gusto yan. He's in the ICC. And clearly, walang jurisdiction. We know the process and they broke the process. And mind you, this is an establishment that should be an honorable one. And yet,
they move like syndicates. Oh, 'di ba? Tatay mo ang sindikato. Oh, sa gobyerno ni PBBM, walang drug lords. Maliwanag 'yan, walang drug lords sa gobyerno ni PBBM. Walang Michael Yang sa gobyerno ni PBBM. Sa gobyerno ni Digong meron. Sino ngayon ang sindikato? Sa pamumuno ni Digong, ang mga pugante sa ibang bansa, mga wanted sa China, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Malaysia, dito pumupunta sa Pilipinas. Dito sila nakakuha ng safe haven. Bakit? Pag pumasok sila ng Pilipinas, magbayad lang ng 1.5 million. Meron na silang national ID, may passport, may lisensya, may birth certificate pa. Sino ngayon ang sindikato? Parang nakakalimutan niya, may amnesia ka ba, Baste? Ilan taon na ba ito si Baste? Bata pa to, pero parang nagkaka-amnesia. They have cooperated with the president who moves like a syndicate. Tatay mo yun eh. Papayag kayo na ganito na lang tayo? Papayag kami kay PBBM, ganito na lang tayo. Kung pwede nga lang si PBBM, hanggang 30 years siya na lang presidente. Bakit? Napakaraming achievement na nagawa ni PBBM. Kesa sa tatay mo. Napaayos niya ang EDSA. Napagawa ang mga nakatiwangwang na proyekto ni Digong. Nalinis niya ang gobyerno sa korupsyon. Siya mismo nagsiwalat ng korupsyon. Nagawa ba ng tatay mo yan? Hindi. We have to do our duty and responsibility for... Anong we have to do our duty and responsibility? Habang bumabaha sa Davao City, nagpa-party ka sa Ibiza. Habang nagre-recover ang mga kababayan mo, mga Davaoeños, mga taga Davao City, inuna mo pa ang pamumulitika. Inuna mo pa ang pakikisama dyan sa mga tarantadong mga senador mo. our country. All of us members of this party will not have an ambition of his own. And our collective ambition is to lift this country up from all of this. Davao nga hindi nyo maayos. 30 years. More than 30 years na kayong nanunungkulan dyan sa Davao. Simula sa tatay mo, kay Sara Duterte, kay Pulong, hanggang sa'yo. Hindi ninyo naayos ang Davao. Tapos aayusin nyo buong Pilipinas. All of this corruption, from all of this evilness that is happening to our country right now. This should stop right now in the 2028 elections. Ayan naman, ito, alam nyo, this should stop right now. Alin? Yung pamumuno ni PBBM. Bakit? Sa 2028, kailangan magsimula na ulit ng pagnanakaw. Yun! Magnanakaw muli sa 2028. Wala kasing manakaw ngayon eh. Anong nangyayari? Walang manakaw ngayon. Hindi makanakaw ngayon ang mga kurakot. Bakit? Biruin mo, si PBBM, isiniwalat ang korupsyon sa mismong kanyang mga tauhan sa kanyang gobyerno. Siniwalat niya. Si Digong, siniwalat din naman. Wag natin kalimutan, si Digong sinabi niya, mayroong korupsyon sa DPWH, may mga ghost project. Pero ano ginawa ni Digong? Wala. Bakit? Ano sabi ni Digong? Kailangan natin na isang Marcos para matigil ang korupsyon. O tama nga, si PBBM ang nagpahinto ng korupsyon ngayon sa gobyerno. Si Digong,
Nung nalaman niyang may korupsyon, wala siyang ginawa. Bakit? Kumikita din siya. Malaki lagayan yan. Anli nakaw. Nung panahon ni Digong, parang minumukbang ang ating budget ng mga magnanakaw na kakampi ni Digong na nasa gobyerno, mga kaalyado niya. Ultimo nga spokesperson, kita mo si Harry Roque. Yung bagman niya sa Pogo. Grabe ang nakawan na nagawa ni Roque. Kaya nga nagtatakbo yan nag-aalis yan Nung hiningi ni Luistro yung SALN, bakit? Putang ina, puro nakaw Diba? Kaya wag kami ang lokohin ninyo. Maaaring mga DDS, maloloko ninyo, pero kaming mga matitinong mag-isip. Hindi nyo kami mabibilog ang ulo sa ganyan. Alam namin ang karakas ninyo. Diba? Hindi nyo kami maloloko sa ganyang sitwasyon na parang ang dating. Kayo pa ang kawawa. Kayo pa ang pinopolitika. Hindi lang napagbigyan si Sara Duterte sa intelligence fund at confidential funds noong 2024. Nagwala na kayong lahat. Ano sabi ni Sara Duterte? Ang kumokondena sa confidential at intelligence funds ay kalaban ng taong bayan. Nung hindi siya binigyan, di kalaban ni Sara Duterte si Speaker Martin, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Ay nako. Andito pa si Boy Sile Etong tukmol na to Kita nyo, ayan si Boy Sile. Ayan si Boy Sile nandiyan Oy, Boy Sile. Ay nako. Ems Forbius, mga salot na Duterte, hindi pa ang siyang magka. Legazpi Digong, mahaba listahan ng mga korap, walang naipakulong. Dumami lalo ang magnanakaw sa pondo ng bayan. Tama po. Ate Leda, paano tatay niya ang korap? Yun nga. Ate Chris Rose, babe, yun, kailangan kayong mga Duterte ang ma-stop kasi kayo ang salot sa Pilipinas. Kontwa si Legazpi, Tim Kot, hello po. Arturo Alcaide, ayan, si Arturo, ayan, Legazpi. Basta, tumigil ka, sinungaling ka, galing mismo sa bibig ni Marco Beta, siya sarili witness plunderer. Bansyang Hames, bakit ang payat niyang, nako, yun nga, ang payat ni Baste, Bilya Lahenyo, Baste, Bob. Lorely, ayan, Kuya Joel, Tarzan Cereza Port, ayan, Mirna Takadino, happy blessed Sunday po sa inyo. Ben Bangka, gandang umaga po sa lahat. Sa Davao lang yan, Barbie, wag kang mandamay, sabi ni Kuya Joel. Chris Rose, babe, Felicity Pate. Oy, long time no see, Mac Pablo since 2019. Long time no see, Ate Felicity Pate, hello po. Crisanta Arguson, ayun, hello. Ate Channel Paris, ayan, magandang Sunday po sa inyong lahat. Garo Italia, yung sa pride gate ng AFP at Parmali at flood control, Michael Yang, lahat yon involved ka, Bongo. SP Aki, hello po. Kuya Ronald Federico Pax de Mesa, hello po sa inyo. Ayan, ay Brenda Barton, hello po. Alan ayan, blessed Sunday for all of us, mga ka-PBBM. Ayan, hello po sa inyo, hello po. Parang parang ang sagwa kapag etong si Baste ang nagsasalita. Napakasagwa. Alam niyo kung bakit napakasagwa? Halatang nanloloko ng tao. Buti sana kung nagsasalita dito, Sandro Marcos yun, magtitiwala pa ako. O kaya si Martin Romualdez. Pero pag ganito nagsasalita, halatang nagsisinungaling. Sasabihin mo si Marco Beta pinakulong dahil gustong buksan yung flood control.
Pinakulong nga yan dahil umamin eh, sa korupsyon niya eh. Plunderer nga yan eh. Oh, salamat salamat Legaspi sa sa iyong pag-subscribe. Subscribe na po kayo sa akin, Kuya Rolando Madara, Danilo Raimundo, ayan, from Kalinga Province. Swear Punk, dapat alisan ng mga dutae sa politics, dagdag sila sa kurakot ng bayan. Ngayon, punta naman tayo dito. Sa issue ng Davao City. Naku, napakatindi po ng nangyayari sa Davao. Alam nyo, kasi ako yung kinakabahan. Alam nyo po ba kung bakit? Kasi ako po, taga Bulacan po ako. Laking